So guys, marami nagtag sa akin sa video na to. Kaya lang guys, hindi ko na makita yung original video kasi gusto ko sana siyang panoorin para may mas marami akong data about the video. But judging by how it looks like, parang nagkaroon ng allergic reaction yung pasyente sa isang beauty mask na ginamit niya. So makikita mo meron siyang redness, parang may konting rash around the eyes, and also nakikita natin na meron siyang swelling sa face niya. So this could be classified as an allergic contact dermatitis if yung reaction natin ay within 48 hours upon the contact with an allergen. So basically guys, allergic reaction siya sa isang component or isang ingredient or several ingredients dun sa ginamit niyang beauty mask. Pero guys, actually, anybody can form an allergic reaction to any form of compound or skincare ingredient pag yung tao na yon ay merong genetic predisposition to that particular compound or any compounds similar doon sa particular allergen or chemical na yon. So guys, kahit gaano pa kamild ang isang skincare, as long as that individual ay allergic sa isa sa ingredient or several ingredients sa loob ng isang mild skincare na yon, magre-react pa rin yung kanyang balat. Pero alam nyo ba guys, kami mga dermatologists, lalo na ako guys, if nagkaroon ng swelling ng face ang isang pasyente sa isang ginagamit niyang skincare, medyo nagpapanik na ako dyan guys. Pero guys, very important ito. Pag nagkaroon kayo ng swelling sa face, after nyo gumamit ng isang skincare, stop nyo agad yung skincare na yon. Number 2, kailangan i-watch out nyo yung difficulty of breathing. Or parang may feeling kayo na parang nahihirapan kayong huminga, huwag nyo na pong hintayin na lumala pa ito. Pumunta kayo agad sa pinakamalapit na emergency room. Dahil ito ay maaaring isang sign ng anaphylactic reaction. So yung nangyayari sa anaphylaxis guys is that nagkakaroon ng massive release ng mga chemicals or napakaraming chemicals ang nire-release ng inyong immune system sa inyong katawan in response to a certain allergen. And ang mga chemicals na ito ay maaaring mag-cause ng widespread inflammation and also constriction or pagliit ng ating mga airways or dinadaanan ng hangin from our mouth to our lungs, leading to potentially fatal situations. So guys, yung mga signs and symptoms ng anaphylaxis, medyo mabilis siya. It occurs within minutes to hours of exposure to the certain allergen. So it can include mga skin reactions kagaya ng hives or parang mga urticarial plaques or yung parang mapupula at inflamed at umbok na mga rashes. Number 2, flushing or para kang namumula. Number 3, itching or pangangati. And number 4, swelling. Difficulty of breathing, rapid heart rate, dizziness or lightheadedness. Pwede magkaroon ng paghihilo, vomiting or abdominal cramps. Yung iba parang feeling nila weak sila or parang faint. And also severe anxiety or feeling of impending doom or yung feeling mo mamamatay ka na. Pero guys, rare naman ang anaphylaxis sa topicals or sa mga skincare. Usually nangyayari ang anaphylaxis sa mga pasyente na may mga food allergies. But then again, anaphylaxis to skincare can still happen. Kaya kailangan pa rin nating mag-ingat. So usually yung mga studies about anaphylaxis to skincare is yung may mga pasyente na may allergy sila sa nuts or mga tree nuts. And yung ginamit nilang mga skincare, meron palang mga peanut oil or mga nuts or botanicals na related sa nuts. And yung mga pinaka-common na mga ingredients sa skincare na nakakos ng allergic contact dermatitis ay mga fragrances, preservatives, nickel, and also mga botanical extracts. But then again guys, allergic reaction to a certain ingredient in your skincare has something to do also with your genetic predisposition and other factors. Kaya guys, may pasyente na nagsasabi na hindi naman sila na allergy o wala silang ganitong klaseng reaction nung gumamit sila ng same product na ginamit ng pasyente na ito. So probably this patient has a genetic predisposition and was exposed to certain factors that led to this kind of reaction na hindi naman nangyari sa ibang pasyente. Kaya guys, if you feel like your skin is hyperreactive or medyo sensitive, mas maganda kung ma-patch test nyo muna ang isang bagong product or skincare bago nyo ito gamitin sa inyong whole face or different parts of your body. So for a video of patch test that you can do at home, meron po akong ginawang video about that. You can search in the search bar, you can type
patch test, Dr. Mike D, and probably my video about patch test will show up and you can watch that. Pero guys, again, wala pong black and white in dermatology. Hindi ibig sabihin walang reactions nung nag-patch test kayo. Walang magiging reaction pag ginamit nyo na siya sa whole face ninyo or different parts of the body. So, negative patch test can still lead to, very rarely can still lead to a kind of skin reaction pag nilagay nyo na siya sa buong face or different parts of the body. Pero the best pa din talaga guys is to do a formal patch test with your board certified dermatologist para malaman natin yung particular ingredients na kayo ay allergic to, para at least meron kayong basis in the future, mabasa nyo yung mga ingredients list sa mga skincare na gusto nyong itry, and pag nakita nyo na yun yung mga ingredients na nakaroon kayo ng allergy or reaction to, then pwede nyo na itong iwasan. And also guys, if nagkaroon kayo ng severe reaction sa isang skincare product, wag nyo na po itong gagamitin. Kasi po, you increase the risk of triggering a more severe response. And again guys, pag nagkaroon kayo ng swelling, pag ginamit ninyo ang skincare, hindi lang po sa skincare na ginamit niya, sa lahat po ito ng klaseng skincare, okay? Sa lahat po ng klaseng skincare, pag gumamit kayo, nagkaroon kayo ng swelling, and nagkaroon kayo ng difficulty of breathing, please go to your nearest emergency room as soon as possible para mabigyan kayo ng karampatang treatment. So guys, for this patient, hindi naman siya nagkaroon ng anaphylactic reaction. Parang nag-swell lang talaga yung face niya as a reaction towards the skincare na ginamit niya. Pero for me, I think it's only important na ma-discuss ko yung mga signs and symptoms ng anaphylaxis para at least if nangyari yun sa atin, sana hindi po, pero if nangyari sa atin, at least alam natin and alam natin yung mga importanteng hakbang kung anong dapat gawin. Alright guys, for more acne tips, follow me and Basta Acne DMD. Bye DMD Stunners!